Ngayong gabi sa Reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. From the start pa lang po, noon pa lang pong araw, talagang mahirap na po ang buhay ng teachers. So ang salary increase, pag nadagdagan yan, may kagyat na tulong na maibibigay, pero hanggang long term. I was assured na pay parking yon, nagbayad ako. So ang kapalit nun, may serbisyo na seguridad. Isa namang House Bill ang isinumiti ngayon sa House of Representatives na naglalayon na magbigay ng 5,000 pisong anti-poverty allowance kada buwan para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Magandang balita ito lalo na at ipinagdiriwang ang Teachers Month ngayong Oktubre. Pero hanggang saan nga ba aabot ang halagang yan? At sapat na ba para hindi na nga maghirap si Sir at si Ma'am? Sa bahagi ng akda na ito, Gugunitain ngayong Sabado ang World Teachers Day bilang pasasalamat para sa mga maigiting nating guro. Same base with different exponent. Kaya naman, chinempo namin kamustahin si Ma'am Anita Santos na 14 na taon nang nagtuturo sa Pinagbuhatan High School. Pinapawisan pa habang nagtuturo nang maabutan namin si Ma'am. Ilang oras na rin kasi siyang nakatayo para magbigay ng kanyang leksyon sa math sa mga batang ito. Another pakibasa nga po ulit. Ang pagiging isang guro ay tunay ngang hindi birong propesyon. Mahaba-habang pasensya ang kakailanganin mo rito. Dagdag pa riyan ang init at gulo sa classroom kapag sa public school ka nagtuturo. Dito sa Pilipinas, isang malaking seksyon ng public sector ang mga teachers. Halos 1/3 ng public employees ay puro guro na nagtuturo sa mga public school. Kailan lang ay dagdag na 5,000 pesos na buwan ng allowance para sa mga public school teachers ng elementarya at high school ang isinusulong sa Kamara. Inihain ito ni Albay Congressman Al Francis Bichara. Ang House Bill 2356 o ang tinatawag na Anti-Poverty Allowance ay naglalayo na makatulong sa mga mahal nating guro para kahit papaano ay masabayan din nila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alam mo, nagtaasa na yung mga bibili nila. Maraming teachers lumalapit sa akin. Sabi nga, nakikiusap na kung pwedeng matulungan na mabigyan sila ng extra allowance. Kasi lalo na yung may mga pamilya ng mga teachers, sila lang ang breadwinner, yung iba, karamihan sa kanila. And nahihirapan silang para sa mga anak and yung everyday expenses. Ang minimum na sahod ngayon ng isang public teacher ay 18,594 pesos. Pagkatapos ang deduction sa sweldo nila, katulad ng GSIS, PhilHealth, Pag-ibig at taxes, ay nakaka-take-home siya ng halos 14,000 pesos kada buwan. Pero buti kung iyan lang ang mga deductions sa kanila, isama mo pa riyan ang mga loans o utang, kaya hindi pa rin daw sapat ang kinikita nila para sa kanilang pamilya. Pero kung gaano man kagaling si Ma'am Santos sa subject na math, ganun din naman ang hirap niya sa pagko-compute, mapagkasya lang ang sahod niya para sa 7 anak niya. Sa dami rin kasi ng loans niya, humigit kumulang 7,000 pesos lang ang natitake home niya sa isang buwan. Siyempre po mahirap. Yung tipong everyday, mamamroblema ka kung paano ka bibili ng pagkain, plus rent ng bahay, electricity, tubig, doon lang napupunta. Kaya naman para matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya ni Ma'am Santos, kailangan patuloy niyang sumideline ng tutorials pagkatapos ng klase niya. Pag sinabi nating teacher, di ba, minsan nakukonotate natin na kapag teacher, andyan yung nagbebenta ng ganito, nagbebenta ng ganon. Kasi nga po, from the start pa lang po, noon pa lang pong araw, talagang mahirap na po ang buhay ng teachers. Malaking tulong nga sana itong panukalang ito, pero ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, hindi pa rin ito sapat. Pero sa palagay ko, ang pinaka-importante at pinaka-basic pa rin yung salary increase. Yun yung basic na tinatanggap. Ito rin ang pagbabatayan ng pensyon ng mga teacher upon retirement. So ang salary increase, pag nadagdagan yan, may kagyat na tulong na maibibigay,
pero hanggang long term, no? Sa retirement, pararamdaman yung benepisyo niyan. Pero paliwanag ni Congressman Bichara, mas maigi na raw na allowance lang ang dagdag 5,000 at hindi kasama sa basic salary para buo nila itong makukuha. Pag sinabing allowance, tax-free yun. So, yun ang sabi nila, mga 5,000 pandagdag lang. Kasi makakatulong na rin yun kasi hindi naman kayang itaas ang sweldo namin. Pag mataas naman ang sweldo namin, marami naman tinatanggal. Kahit na may bahay na kami, tatanggalan pa raw sila ng pag-ibig. Kahit na kung ano nung tinatanggal doon. Ang take-home nila, maliit na lang. May withholding tax, lahat. Ayon pa kay Ma'am Santos, mas mahirap ang trabaho ng mga guro kaysa sa ibang government employees. Kaya mas karapat-dapat na umano silang taasan ng sahod. Kung i-compare natin sa mga government services, sila po kasi more on office works, paperworks. Yun lang po yung hinahandle nila. Unlike po sa amin, hindi lang estudyante, pati paperworks nga po eh. Kailangan eksakto lahat. It takes time po talaga. Na kung saan halos hindi na rin namin naasikaso yung pamilya namin. Hindi na iwasan ni Ma'am Santos na ungkatin ang pork barrel scam bilang pruweba na may kakayahan ng gobyerno na taasan ang sahod ng mga teacher. Kagaya po sa issue ngayon ng pork barrel, no? So kung titignan natin, ang dami-dami naman palang pera. Yung kaunting taas ng sweldo po na hinihingi naming mga teachers na hindi naman ganon kalaki. Marahil, iginigit din ng ibang mga empleyado ng gobyerno na mas mahirap o kasing importante rin ang trabaho nila gaya ng ating mga guro at sila din ay karapat-dapat na bigyan ng dagdag sahod. Pero sa aming palagay, ang pinakamahirap na trabaho ngayon ay iyong sa mga opisyales ng ating gobyerno kung saan ay kailangan nilang magpaliwanag na hindi lahat ng mga hiling ng mga empleyado ay mapagbibigyan nila. Lalo pa at mayroong 10 bilyong rason na magpapakita na kaya naman pala. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.